Bago ang lahat, officially si Trae Young nasa trade block na nang inaccept ng kampo niya na makikipagtulungan sa Atlanta para makahanap ng trade partner. Ang Wizards ang frontrunner na makakuha sa kanya kapalit si CJ McCollum at kasama pa ang ilang draft picks. Walang masyadong team ang may interest kay Trae Young kaya pwede pang mabargain ng mga team ang package na ibibigay sa Atlanta. Kahit mismo yung Hawks gustong maalis si Trae Young sa kanilang lineup, kaya kahit anong trade package pwede nilang kunin. Ang isa pang possible dun, makipag-swap yung team ng first round pick. Based din kay Sham, alam na ni Trae Young na hindi na siya welcome sa Atlanta ngayon. Dati hinahabol siya ng ibang mga teams, particular yung mga bigger market. Kaso ayaw ni Trae Young na umalis ng Atlanta. Nasa ngayon parang walang team na mapupuntahan si Trae Young, na wala din yung best destination sana para sa kanya, tulad ng San Antonio na dati naghahanap ng point guard para maipartner kay Wemby na nakuha nila si De'Aaron Fox. Bago pumasok yung 2025 season, interesadong makuha ng San Antonio si Trae Young. Kaso dahil sa possibility ng max contract, hindi siya nag-request ng trade. Kahit pa may indication na hindi willing bigyan ng Hawks ng max contract si Trae Young. May leverage pa ang San Antonio sa Hawks noon na may babalik yung mga draft picks na naibigay ng Atlanta sa San Antonio dahil kay Murray. Halos ganitong buwan din nag-request ng trade si De'Aaron Fox, kung saan naman nakuha ng San Antonio. Maraming paramdam nun si Trae Young na gusto niyang pumunta ng San Antonio at maging kakampi si Wemby. Pero sa dahilan na hindi naman siya nagre-request ng trade, mahihirapan din ng Spurs na makipag-trade nun sa Atlanta Hawks. Ang Orlando Magic naghahanap dati ng 3-point shooter. Kinuha nila si Desmond Bane. Ang isa na lang best destination para kay Trae Young, Brooklyn, para magsama ulit sila ni MPJ. Sila yung tanging team sa NBA ngayon na kahit makipag-trade sa kahit anong team, hindi sila kailangan tumapat sa kahit anong kontrata. Parang katulad ng kay MPJ at kay Cam Johnson. Ang Nets ang may leverage sa Hawks na pwede nilang makuha yung first rounder. Ito kasi yung hinahabol ng mga teams katulad na lang ng Dallas. Ang Brooklyn ang pinakabatang team at merong pinakamalaking cap space pang natitira. Yung tatlong teams na nilagay pa na interesado dito kay Trae Young, Bucks, Minnesota at Clippers, na may mga problema sa cap space. Mahihirapan silang mailagay yung mahigit $40 million na kontrata ni Trae Young. Kahit pa i-bargain ng Atlanta Hawks si Trae Young, kailangan kasi nilang magbigay ng mga core player o rotational player para lang matapatan ang kontrata ni Trae Young. Isa pa doon, noong nakarang off-season, nung nalaman ni Trae Young na hindi siya bibigyan ng extension ng Atlanta Hawks, dapat doon na siya nag-request agad ng trade dahil mataas pa ang value niya sa trade market. Isa pa, hesitant kasing makipag-trade ng ibang team kay Trae Young dati dahil hindi nila alam kung gustong maglaro sa kanila. Ang Miami Heat naman andun din sa circulation ng trade, kaso nga lang dahil sa issue na hindi nila alam kung pwedeng i-trade si Rozier, may hirapan sila. May report din na gusto nilang bawiin yung first rounder mula sa Hornets. Sasabay din ng Miami na ma-trade si Tyler Hero kasabay ng rumors kay Trae Young. Wala nga lang best star player ang pwede makuha ang Miami, bukod na lang siguro kung maging available si Giannis. Dahil papasok ng deadline, mostly mga guards ang nasa trade rumors na mababa din yung value. Based naman sa The Athletics, iniintay na lang ng Golden State na mawala yung restriction kay Kuminga. Alam na rin naman ng mga fans ng Golden State na iti-trade talaga si Kuminga, nag-iintay na lang. Tatlong team yung interesado kay Kuminga ngayon: Portland, Pelicans at Wizards. Ang mga particular player na pwedeng iswap kay Kuminga, si Chris Middleton sa Wizards, Jeremy Grant or Holiday sa Blazers, at sa Pelicans naman sa Herb Jones na isa sa mga target ng Golden State ngayong taon. Isinama na rin sa pwedeng i-trade ng Warriors si Moses Moody, Buddy Hield at Brandon Podziemski na pwedeng gawing package sa iba pang trade. Yun nga lang, kung gising na ang GM ng Golden State, baka September pa ulit magising yun. Sumuko na di umano ang Golden State sa young core nila, lalo na kay Podziemski na parang hindi nag-i-improve sa Golden State. Meron siyang mga ups and down. Sa mga young core ng Golden State, tanging si Podziemski ang merong pinaka-consistent minutes, lalo na sa pagitan nilang tatlo ni Kuminga at Moody. Nasa average siya ng 10 points, 5 rebounds, 3 assists, 45 and 38% sa loob ng 3 taon.
At simula rookie season niya, nag-a-average siya ng 26 minutes per game. Samantalang sina Kuminga at Moody hindi umabot at least 20 minutes sa first 2 years nila sa Golden State. Si Podziemski ang nag-cause sa Lauri Markkanen trade dahil ayaw siyang ibigay ng management. Siya din yung isa sa reason kung bakit umalis si Klay dahil siya yung gustong ipalit sa starting unit. Parang katulad lang din ni Trae Young, marami nakawala sa Golden State dahil kay Podziemski, pero hindi naman siya may kasalanan nun. Siya kasi yung bagong paborito ng mga meron.